Sapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Sa patay sa gupit ng bagyong Bising at Habagat. Balitang Bayan. Paghanap sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake, sinimulan na VACC. Kumbinsido sa mga ibinunyag ng whistleblower na si alias Totoy. Balitang Bayan. Search operations naman sa mga tripulanteng Pinoy na lula ng barkong inatake ng mga Houthi sa Red Sea nagpapatuloy. Balitang Bayan. Comelec handa na sa anumang investigasyon kaugnay sa nagdaang 2025 election. Balitang Bayan. Kita naman sa ibaing dagat, South Korean President Yoon Suk Yeol balik bilangguan na naman. Balitang Bayan. Sa sports, SMB at TNT magsasalpukan na sa finals ng PBA Philippine Cup. Balitang Bayan. At sa showbiz, Jeneline Mercado hindi nakaligtas sa deepfake video. Kampo ng aktres, magsasampa ng kaso. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes. Ngayon po ay Hulyo 10 taon 2025. Kayo po ay nakatutok, nakikinig at nanonood pa rin sa impila may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras na 4 sandali makalipas ang alas 12 ng mainit na tanghali. Bago po tayo tumuloy sa mga tumatambay na balita, alamin po muna natin ang update po sa mga binabantayang sama ng panahon, weather update. Wala po kay Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy lunch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon ngayong araw. Tatlong LPA po ang binabantayan ng Pag-asa. Unang-una na dyan ang low pressure area na huling namataan sa layong 790 kilometers sa northeastern portion ng Itbayat, Batanes. Itong LPA na to kasalukuyang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero may mababa naman daw tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 hours. Pero bukod dyan, ito pang ang isang LPA na huling namataan sa layong 2,070 kilometers sa east of extreme northern Luzon. Itong LPA na to nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility at may katamtamang tsansa naman na maging isang bagyo sa susunod na 24 hours. Bukod pa dyan, itong pangatlo si Danas na nagre-enter nga sa TCID kahapon, no? Huling namataan sa layong 475 kilometers northwest naman ng Itbayat, Batanes. Nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility si DAS at malabo naman na maging isang bagyo sa susunod na 24 hours. Samantala, dako tayo dito sa ating thunderstorm advisory. Asahan po ang moderate to heavy rains na may kasamang pagkulog at pagkidlat at malakas na hangin sa Pampanga, Bataan, Bulacan, Quezon at Metro Manila. Maghanda na rin po ang Zambales.
Samantala, dito naman tayo sa ating 3-day weather outlook, Visayas. Silo, ayon po sa forecast, uulanin po kayo for 3 days straight from Friday to Sunday. 25 to 30 degrees Celsius ang inaasahang temperatura. Tacloban, uulanin din po ang inyong Friday na may kasama pang thunderstorms, pero may chance naman na magpakita pa rin ang araw. At ang inyo pong Saturday and Sunday ay puula naman ng kasamang pag-ulan, pero merong mga kulog at kidlat. 25 to 32 degrees Celsius naman ang inaasahang temperatura. Kalibo, kapareho lang po ng Iloilo City. Ayon sa forecast ay may mga kalat-kalat pong pag-ulan sa loob ng 3 araw. 25-32 degrees Celsius ang magiging temperatura. Samantala, sumikat po ang araw kaninang 5:33 a.m. at asahan naman ng paglubog mamaya-maya lang po ng 6:30 p.m. At yan po muna aking latest weather reports, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. And speaking of weather, sa oras na 7 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, isa na ang patay sa Metro Manila bunsod ng epekto ng bagyong Bising at Southwest Monsoon o Habagat. Patay sa report, ayon sa mga otoridad, 1 taong gulang na mula sa Las Piñas City ang namatay nang bigla umunong mabitawan ito ng kanyang ama at tangay ng baha habang sila ay lumilikas sa Las Piñas City. Nakasad naman sa datos ng NDRRMC na halos 100,000 katao, katumbas na halos 32 pamilya ang apektado ng mga nasabing sama ng panahon mula sa Ilocos Region, Central Luzon, Cordillera at siyempre po sa National Capital Region. Balitang Bayan. Bakit na sa 8 milyong piso ang halaga ng tulong na ipinamahagi ng DSWD sa mga apektado ng bagyong Bising at Habagat. Ayon sa ahensya, 15 katao na ang nasa 15,000 katao na ang nasa evacuation center sa Central Luzon, habang mahigit 3,000 naman ang pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kaanak. Sa kabuuan, higit 100,000 individual mula sa Ilocos, Central Luzon, Calabarzon at Cordillera Regions ang apektado ng kalamidad. Tiniyak naman ng kagawaran na tuloy-tuloy ang kanilang pagpapadala ng relief goods at naka-blue alert ang quick response teams para sa agarang aksyon. Balitang Bayan. Kaugnay pa rin yan, NDRRMC bineberipika pa kung may kaugnayan sa sama ng panahon ang pagkamatay ng isang bata sa Metro Manila. Patrol 17, Jopel Peleño sa detalye. Nakatanggap ng ulat ang NDRRMC na may isang nasawi sa National Capital Region kasabay ng pananalasa ng Habagat at Bagyong Bising. Ayon sa ahensya, inaalam pa nila kung ano ang dahilan ng pagkasawi ng biktima na natagpuan sa Las Piñas City. Lain ano na matukoy kung may kaugnayan sa bagyo pagpanaw ng biktima. Samantala, base sa datos ng NDRRMC, nasa 103,274 na katao o katumbas ng 32,606 families ang kabuuang bilang ng mga naapektuhan ng mga pagbaha at pag-ulan sa NCR, Central Luzon, Region 1 at Cordillera Administrative Region o CAR. Nagpapatuloy naman ang pagbibigay ng tulong ng mga ahensya ng gobyerno sa mga residente at komunidad na sinalantan ng matinding sama ng panahon. Giit ng NDRRMC, aabot na sa 7 million pesos ang ayudang ipinamahagi sa mga naapektuhan ng Southwest Monsoon at Bagyong Bising. Ito si Patrol 17, Chopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Iba pa rin paksa ng mga balita, sinimulan na ng mga otoridad ang paghahanap sa mga labi ng nawawalang sabongero sa Taal Lake. Dakong alas 10 kanina nang ilarga ang search operation sa isang fish port sa Talisay, Batangas. Katuwang ng Department of Justice sa paghahanap ang Philippine Coast Guard, PNP Criminal Investigation and Detection Group at Philippine Navy. Bagaman bahagyang maalon, 2 rubber boat ng Coast Guard ang nagsimulang mag-ikot sa paligid ng lawa. Kanina namang
alas 11. Balitang Bayan! Kumbinsido ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC sa mga pahayag na isiniwalat ng self-proclaimed whistleblower na si Julie Patidongan o Dondon alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay VACC President Arsenio Boy Evangelista, mayroon namang mga sapat na ebidensyang inilatag si alias Totoy kaugnay sa kaso. Yung direct whistleblower, marami siyang alam. Yung conspiracy theory, the act of one is the act of all. We can consider sa amin, he's not the most guilty. On a high percentage, tatayo to for prosecution, yung reasonable certainty prosecution. Hindi lang po kami, ang public opinion, public perception, ay in the bar of public opinion, tila mas mataas ang porsyento na mas naniniwala ang tao kay whistleblower. No? Ngayon nito, hindi naman itinanggi ng Pangulo ng VACC ang umuusbong na kuro-kuro hinggil sa malapit na pagkakaugnay ng kaso ng missing sabongero sa madugong war on drugs ng nakarang administrasyon na anya ay kapwa nakaangkla sa crimes against humanity. This is tantamount o parehas, similar sa crime against humanity. Bakit? Tama ka, malawak, systematic, at ang targeted dito, group of people, no? Katulad dito, yung mga nagchochope, sabongeros, at doon sa war on drugs naman, of course, yung war drugs, no? So, malawak, systematic ang nangyari po dito sa missing sabongeros, numbering to 100, no, or more. Kaya makikita po natin dito, may similarity. Yan po ang tinig ni VACC President Arsenio Boy Evangelista sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Oras na 13 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng mga pag-ulat mula sa labas ng impilan. Investigasyon sa mga nawawalang sabongero handa na muling buksan sa Senado. Ang pag-uulat mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Handa si Senator Ronald Bato de la Rosa na muling buksan ang investigasyon ng Senado sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ito yung oras na may senador na magsumite ng resolution ukol dito. Si De La Rosa ang nanguna sa investigasyon hinggil sa mga nawawalang sabongero noong 2022 bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. May naipasa ng committee report ang Senado sa nakalipas na 19 Congress ukol sa missing sabongero. Pero ayon kay De La Rosa, kung saan kapag meron siyang kasamahan na nagsumite na resolution para ipagpatuloy ang investigasyon dahil sa mga developments sa usapin na nawawalang sabongero ay handa siyang mag-imbestiga. Samantala, naniniwala si De La Rosa na may mga makapangyarihang tao sa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Itinuro ng whistleblower na si Julie Dondon na Patidongan na si Atong Ang na isang negosyante at executive ng Pitmaster Foundation bilang isa sa mga nasa likod ng pagkawala ng mga umunoy pinapatay ng mga sabongero. Ayon kay De La Rosa, tinuturing niyang credible si Patidongan bilang whistleblower bagamat mas magiging kapanipaniwala sana ito kung sinabi na niya ang mga revelasyon niyan ngayon noong nagsagwa sila ng Senate investigation. Aminado si De La Rosa na posible talagang may mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabongero, bagay na labis niyang ikinadismaya bilang dating hepe ng Philippine National Police. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Murder case tuloy pa rin sakaling walang ma-recover na buto o kalansay sa Taal Lake ayon sa DOJ. Patrol 24, Jun Samson sa detalye.
Nilinaw ng Department of Justice na hindi naman kailangang makita ang katawan o mga kalansay ng nawawalang mga sabongero para umusad ang kasong murder. Ipinaliwanag ni DOJ Assistant Secretary Nico Clavano na sapat na ang matibay na ebidensyang magpapatunay na may namatay at ito'y bunga ng krimen. Dagdag pa ni Clavano na kahit walang ma-recover na katawan ay maaaring gamitin ng ibang ebidensya gaya ng larawan o video para mapatunayang may nangyaring krimen. Iginiit pa ng DOJ na ang kawalan ng bangkay o physical evidence ay hindi dahilan para mabasura ang kaso. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Iba pa ang balita, muling pagtalakay sa panukalang amyenda ng economic provisions ng konstitusyon, suportado ng isang mambabatas. Na naman sa Kamara, Patrol 30, Jelly Mendez. Bukas, si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong na muling talakayin ang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Kasunod dito ng pahayag ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na plano niyang muling ihain ang panukalang economic tsa-tsa. Ayon kay Adjong, suportado niya ang magiging hakbang ni Garbin dahil panahon na upang balikan at ituloy ang dialogo para sa mga posibleng pagbabago sa ilang probisyon pang-ekonomiya. Iginiit ng kongresista na noong 19 Congress pa lang ay suportado niya na ang panukala basta't makatutulong sa bansa lalo na sa aspeto ng foreign equity. Anya, kailangan nating iakma ang kalakaran sa pandaigdigang pamilihan at hindi dapat tayo maging restrictive sa pakikipagnegosyo sa ating mga foreign investors. Nilinaw naman ang kinatawan na hindi siya sang-ayon sa paglalagay ng political amendments sa diskusyon. Sinabi pa ni Adjong na kung siya ang tatanungin, limitado lang ang kanyang interes sa economic provisions at hindi dapat maisama ang political provisions. Noong 19 Congress, kapwa na pagtibay ng Kamara at Senado ang kani-kanilang bersyon ng economic tsa-tsa ngunit hindi umusad dahil sa hindi napagkasunduan kung gagawin ito sa pamagitan ng Constitutional Convention o Constituent Assembly. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, Senator Lacson magiging fiscalizer at patuloy na hindi tatanggap ng pork barrel kahit sino ang maging Senate President. Babalik si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Magsisilbing fiscalizer at patuloy na hindi maghahangad at tatanggap ng pork barrel si Senator Panfilo Lacson kahit sino pa ang mapiling leader ng Senado sa 20th Congress. Itinayag ni Senator Lacson sa harap ng sinasabi ng mga kaalyado ni Senate President Chis Escudero na ito pa rin ang mananatiling leader ng Senado sa pagbubukas ng session ng 20th Congress. Si Lacson ay kilalang kakampi ni Senator Vicente Soto III. Ayon kay Lacson, handa siya nagampanan ang kanyang tungkulin kahit anong committee ang mapunta sa kanya. Kahit paanya latak lang na committee ang mapunta sa kanya ay kanyang tatanggapin. Git ng senador, hindi nasusukat sa laki o liit ng committee ang performance ng isang senador. Kasunod dito ng mga reports na may mga committee nang ibinigay sa mga senador na sumusuporta kay Senate President Escudero. Nagparinig pa si Lacson na kahit gaano kalaki at makapangyarihan ang committee na hawak ng isang senador, kung ito naman ay tamad ay wala ding mangyayari. Kahit maliit lang daw ang hawak na committee, kung masipag at naman magtrabaho ay tiyak na may magandang ibubunga. Pinatunayan umano niya ito nang ibinigay sa kanya ang Committee on Civil Service and Government Reorganization, ngunit marami siyang naipasang magagandang batas. Dagdag pa ni Lacson sa kanyang pagiging fiscalizer, nakatipid ang taong bayan ng 300 billion pesos dahil sa kanyang pagbusisi sa taunang pambansang budget. Kaya wala siyang problema kung siya man ay mapabilang sa mayorya o minorya sa Senado. Sa ngayon ay kabilang sa kanyang mga kaalyado sa tinaguriang Veterans Bloc ay sina Senator Soto, Juan Miguel Zubiri, Loren Legarda at Lito Lapid. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan.
Pangulong Marcos nagbabot ng pakikidalamhati kay US President Trump at sa mga mamamayan ng Amerika matapos ang flash flood sa Texas. Patrol 13, Gilbert Verdes. Agad na nagpaabot ng kanyang pakikidalamhati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay US President Donald Trump at sa mamamayan ng Amerika kasunod na rin ng naranasang mapaminsalang baha sa Texas. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na sa ngalan ng sambayan ng Pilipino ay pinapabot niya ang taus-pusong pakikiramay sa gitna ng kinakaharap na matinding pagbaha ng mga taga-Texas. Sinabi ng Pangulo na batidaan niya ng Pilipinas ang mga hamon ng pagbangon matapos ang isang sakuna. Kaisaan niya ang Pilipinas ng Amerika sa panalangin at pakikisa sa panahong ito ng pagsubok habang pinagpaabot din ng Pangulo na pakikiramay sa mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay. Dagdag pa ng Pangulo na matibay ang kanyang pananalig at ang lakas at katatagan ng mga mamamayan ng Texas kasama ang pamumuno ni President Trump ang magsisilbing gabayaan niya sa kanilang pagbangon. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Impilang May Totonglas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Mapabalita, dalawang Bucor officials na nangka umanong magpasok ng kontrabando sa kulungan, sinibak sa pwesto. Babalik Patrol 24, Jun Samson. Siribak sa pwesto ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr., sina Camp Commander Chief Inspector Francisco Madrid at Chief Inspector Edgar Laudencia sa Sablayan Prison and Penal Farm dahil sa pagtatangkang magpuslit ng kontrabando. Ayon sa ulat ni Acting Superintendent Abel Circuela, sangkot sa insidente ang isang dump truck na may plakang NAO 3283 na may kargang graba at buhangin. Nagpakita ang driver na si Rob Antaran ng permit na umano'y may pirma ni Commander Madrid. Pero nang makarating sa takdang lugar ng pagbabaan ng kargamento ay nagsabing sira ang hydraulic system kaya hindi maidiskarga ang graba at buhangin. Sa investigasyon ay nadiskubre na may itinatagong kontrabando sa graba at buhangin tulad ng 213 bote ng 1 liter na Hinebra San Miguel, 48 na bote ng 700 ml na Hinebra San Miguel, 16 na bote na 1 liter na Jack Daniels Whiskey, 2 bote ng 700 ml Jack Daniels Whiskey, 300 pakete ng Marlboro, 690 pakete ng tabako, 60 bloke ng tabako at 37 sticks ng tabako. Dahil dyan ay inatasan ni Katapang ang lahat ng superintendents ng ibang mga bilangguan na ripasuhin ang mga protokol sa seguridad, palakasin ang pagsusuri sa mga sasakyan at magpatupad ng mas mahigpit na alituntunin sa mga permit at biglaang inspeksyon upang maiwasan ang mga susunod pa na tangkang pagpupuslit. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, hygiene kits ipinamahagi ng PCSO sa Maynila. Alamin po natin kung saan kaya ang bahagi ng Maynila mula kay Maine Barreto. Namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng 100 hygiene kits sa mga residente ng Barangay 541, Sampaloc, Manila sa ilalim ng kanilang Gender and Development o GAD program. Pinangunahan ni Attorney Annalisa Insyong, Chairperson ng PCSO Gender and Development o GAD Focal Point, ang turnover ceremony na tinanggap ng malugod ni Barangay Chairman Ramoncito Lagao. Ayon kay Chairman Lagao, napapanahon at malaking tulong ang mga hygiene kit lalo na sa mga kababaihan, senior citizen at ente sa kanilang barangay. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na Gender and Development Program ng PCSO na layong palakasin ang suporta sa mga sektor ng mga nangangailangan. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat daya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa
Sa bawat ticket po ninyo, sigurado may matutulungan at natutulungan po tayong mga kababayan sa kanilang pangangailangang medikal, lalo po may mga malubang karamdaman. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Tuloy pa rin po ng Balitang Bayan sa ikalawang sigwada po ng mga balita sa pagkakataon ito. Alamin po natin ang ilang pang mga paksa po ng mga balita. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na nagpapatuloy ang paghanap sa 16 na Filipino seafarer na sinasabing sakay ng lumubog o pinalubog at inataking MV Eternity Sea matapos atakihin ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea. Tiniyak ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa may-ari ng naturang barko, manning agencies ng mga naturang Filipino seafarers at sa kanilang mga pamilya. Una nang ipinabatid ng DMW na ligtas ang 5 Pilipinong tripulante ng MV Eternity Sea. Balitang Bayan. Oras po naganap ng alas 12:30 po ng tanghali. Sa pagkakataon ito, pagsapan po natin ang kuryente. Opo, lalo na po itong inaprubahan po ng Energy Regulatory Commission na 28 billion pesos para po ma-recover ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa mga consumer. Yung simula Agosto, yan po yung cost recovery na tinatawag po ng ERC. Nasa kabilang linya po natin ang naturang ahensya sa katauhan po ng kanilang pong chairperson si Attorney Mona Lisa Dimalanta ng ERC. Magandang tanghali po, Attorney Dimalanta. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Magandang tanghali po, Sir Drew. Magandang tanghali sa lahat ng kasama po natin ngayong hapon. Salamat po sa pagpapaunlak, ma'am. Ito pong 28.29 billion pesos, tama ho ba? Magsisimula na itong singilin, ng NGCP. Starting August po ba ito? First day of August po ba ito, Attorney? Sa billings po na matatanggap natin ng August, yun po yung estimate namin na maipapatupad na to ni NGCP. Kasi po, kung tutuusin, dapat po, siguro po by now, hindi pa natin nakukuha yung mga bill natin for June na lumalabas ng July, pero hindi na po kayang habulin yon. So, ini-expect po natin na yung sa August po na bills na matatanggap natin, doon na po lalabas yung additional amount, yan pong sa recovery. At saka po, siguro po hindi napapansin masyado, bukod po dun sa under recovery, tinaasan po yung basic rate ni NGCP. So, hindi lang po yung 28.29 na translates to around 4 centavos. Opo. Meron pa pong increase ng basic transmission na mga around 6 centavos. So, mga 10 centavos po yung, baka po kasi magkagulatan na, bakit parang mas mataas? 10 centavos po yung total na increase. 10 centavos ang increase. Okay. Opo. Ito nationwide ito, Attorney. Opo, kasi po ang sakop po ng NGCP, hindi katulad ng mga Meralco or electric cooperatives natin na limited lang yung area. Ito po buong Pilipinas, except po yung mga nasa isla, yung hindi nakakonect po sa grid. Sa grid. Opo. Nung Martes pala, nagpasabi na ang Meralco na merong aasahan itong ngayong July. So hindi pa ito 'yon. Wala pa doon. Iba pa po 'yon. Iba pa po ito. Ito pong inaprubahan ng commission by majority vote. Ang tatamaan po nito transmission charges. Iba pa po yung sa sa Meralco. So mukhang pagsapit ng August, meron pa rin. So, doble. Pero, tingnan po natin. Di pa po namin alam yung sa Meralco. Yung sa computation pa pala, Attorney, no? Kailangan din malaman ho ng mga consumer. Pero, linawin po natin, Attorney, 7 taon ho ba ito? Wala ho bang post doon sa loob ng 7 taon na yon? Wala pong, post? Wala ho ba tayong, let's say, bigyan ho natin ng kaunting pahinga ang ating mga consumer? Kasi kung 7 taon na ito, baka kahit sabihin natin hindi maramdam. No? Opo, go ahead po. Opo.
Actually po, ito pong desisyon na spread ng 7 taon yung kokolektahin 28 billion. Decision po ng majority. Medyo ano po ako kasi po nasa minority po ako, nasa dissenting po ako. Kami po wala dapat na ganito. Pero ang na-desisyonan po ng majority ay payagan yung under recovery, pero para maibsan po yung effect, in-spread po ng 7 taon. Yun po yung, kasi po kung mas maikli po ito, ay mas malaki pa sa 3 centavos yung recovery, yung under recovery na hinahabol. Ganun po yung mangyayari. So sila po yung nagdesisyon, yung mayorya yung nagdesisyon na habaan na lang po yung period para po ma-manage yung impact sa consumers. So 7 taon pa ang lalakarin nito, attorney. At saan ho ba ito nag-ugat? Ito ho yung mga ilang taon ng natenga ito, di ho ba? Tama po. Kasi po 7 taon din pong walang reset yung charges ng NGCP. 7 taon po na dapat po noong 2016 pa nag-reset na ang Energy Regulatory Commission. Hindi naman po nagawa. Sinimulan lang po namin nung pumasok po ako noong 2022, August 2022. Sinimulan po namin yon. Kaya po 7 taon pong walang reset. Ang ginawa nila, binangga din nila yung recovery dun sa 7 taon na walang walang reset. Attorney, pasintabi, pero isa po kayo doon sa mga, tama ho ba? Isa po kayo sa mga tumutol doon sa desisyon? Tama po. Kasi po, 2 po kaming tumutol, 3 po yung majority po ng commission. Sa anong kadahilanan po, attorney? Sa pinanggagalingan po namin dalawa nung isang commissioner na nag-retire na po today lang, si Commissioner Maceda, hindi po kasi natapos yung mga project. So para sa amin po, kung hindi pa tapos yung project, hindi mo pa dapat ipasingil sa consumers kasi po hindi pa nagagamit ng consumers. So sa amin po, ang pwede mo lang ipasok dun sa tinatawag nating regulatory asset base kung saan nanggagaling, nagmumula yung kinocompute kung magkano yung i-charge sa consumers, yun lang napapakinabangan na. So sa sa botohan, talo po kami kahit hindi pa po tapos yung ibang project. Napayagan na pong isama dun sa asset base. So, attorney, 10 centavos per kilowatt hour po ang ipatutupad sa loob ng 7 taon. Yun hindi matanggap ng mga consumer. Ay, actually po, sorry po, i-distinguish natin. Yun Sige pong po. 3 centavos, yun po yung sa loob ng 7 taon. Okay. Yun pong, yung almost 4 centavos, 0.038 po kasi. Yung 6 centavos po na increase ng basic rate, mananatili po yun. Mananatili po yun hanggang makapag-reset ulit yung komisyon. So hopefully po, makapag-reset agad ulit. Magkaroon ng adjustment. Ang tanong po doon, reset pataas or pababa po ba yan? Kasi baka mamaya mag-reset, baka tumaas ulit katulad nitong nakakatapos lang namin na reset. But yun po, magkaiba po time frame yun. Yung 7 years po, nakakabit lang po yun sa under recovery na around 4 centavos. Alright. So, malinaw attorney. Hopefully ay inihingi rin namin ang panig ng NGCP para po mabigyang katwiran at linaw din po ito. No? So itong 7 taon, may rate reset pa. Kailan kaya yon yung rate reset? Actually po, ang schedule po ng komisyon, kasi po nakafile na po yun, yung susunod na reset ng NGCP. Pinagsabay na nga po namin yun dun sa lumipas na panahon at dun sa current. Dapat po ngayong within the year ay matapos din yung 5th regulatory reset ng NGCP. Wala na, humang kasunod yan? Meron pa po, may 6 pa po. Pa. Malapit na po tayo doon. Opo. So, this year din yan, yung kasunod? Hindi pa naman Hindi po. naman. Parang 2027 po yata yung 6. Okay. So, 28 billion. Pero, baka meron pa ho kayong mga karagdagan pang gustong linawin, Attorney Di Malanta, at baka may mga panawagan din po kayo sa mga consumer. At yan na nga, nagpatiuna na po ang Meralco, though ito wala namang kaugnayan doon sa 28 billion pesos. Baka other concerns, other issues pa, Attorney Di Malanta?
Siguro po sa ngayon po yun na muna. Ang siguro pong magandang, ang positive po na news ay yung sa generation charges naman po natin, patuloy po yung pagbaba ng merkado, ng WESM. So, pag po tinignan natin yung bill, di ba po maraming components yon, generation, transmission, distribution, ganyan. Yung generation po, patuloy naman po ang pagbaba. So, inaasahan po namin somehow, kahit may mga increases sa transmission, magneneto po yun dahil bumababa yung generation charges natin. Kasi po dumadami yung mga supply, dumadami ang mga planta natin. So nakakatulong po yun. At syempre, di ho ba kapag ganito hong panahon, medyo mababa ho ang demand? Tama ho ba? Tama po. Kasi po medyo malamig. Hindi na kailangan mag-aircon ng 24 hours. Ganyan po. So nakakatulong po yun. So possible, hindi ganong maramdaman ito ang recovery ng NGCP, Sana Attorney? po. Yan po yung inaasahan natin. Until mag-summer months po, kasi yun naman palagi yung challenge po natin sa summer months. But patuloy na lang po magbabantay talaga po ang ERC para po yung tamang charges lang po ang pinapasa sa consumers. Last na lang pala, Attorney. So, meron hong mga, tama ho ba, ilan ho ang nag-retire o magre-retire? Today po, last day ng aming dalawang commissioners, si Commissioner Lumbatan at Commissioner Maceta. So meron na ho ba silang mga posibleng kapalit? Ay, nasa Malacanang po yun. Opo, hindi po ako yung... So abangan ho natin, Attorney. Marami pong salamat sa inyo pong oras at magandang hapon po muli sa inyo. Ingat po kayo, Attorney. Maraming salamat po. Thank you. More power sa Energy Regulatory Commission o ERC ang inyo po napakinggan. Salamat po. Salamat po. Yan, si Attorney Monalisa De Malanta, ang chairperson po ng ERC. Alright, sa pagkakataon ito, ready na ba? Tanggap po tayo ng isa pong nagmamadaling balita. DWIZ Flash Report. May bago na. Alamin po natin kung ano ang bagong balita mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Yes, kinumpirma ngayon ng Malacanang sa pamamagitan ni Yusek Castro ang pagpapalit na bagong liderato ng Presidential Communications Office o PCO. Ito sa katauhan ni Dave Gomez na Communications Director ng Philip Morris International. Si Gomez ang mauupong ikalimang kalihim ng PCO sa loob ng 3 taong panunungkulan ng Marcos Administration. Kasunod na rin ni Secretary Jay Ruiz na higit 4 na buwan lamang yung panunungkulan sa nabanggit na tanggapan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang maitotong laas, DWIZ, nagbabalikan ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Iba pa rin paksa ng mga balita handang umarap sa anumang investigasyon ng Commission on Elections kaugnay ng 2025 midterm elections. Ito ang binigyang diin ni COMELEC Chairman George Garcia sa gitna ng mga paratang na ibinabato laban sa ahensya. Giniit ni Garcia na naging maayos at mapayapa ang halalan. Batay na rin sa obserbasyon ng mga grupong tagamasid tulad ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, European Union, ilang embahada, Simbahang Katolika, paaralan maging ng iba pang mga organisasyon. Ginawa ng opisyal na naturang payag matapos ang pagdulog ng ilang grupo sa National Bureau of Investigation para imbestigahan ang ilang komisyoner kaugnay sa sinasabing anomalya nitong nakaraang halalan. Balitang Bayan. Muling inihain ng mga miyembro ng House Quad Committee ng 19th Congress ang House Bill 1629 na layong gawing heinous crime ang extrajudicial killings bilang tugon sa mga umano'y pagpatay na may kaugnayan sa madugong kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga pangunahing may akda ng panukala, sina Representative David J.J. Suarez, Bienvenido Abante Jr., Romeo Acop, Sia Alonto Adyong, Paulo Ortega V, Ernesto Dionisio Jr., Rog Gutierrez, Lordan Suan, J. Kong Hun, Jervil Jinky Beatrix Luistro at Jonathan Kit Flores. Ang panukala ay personal na inihain ni na Ortega, Abante, Luistro, Kong Hun, Adyong, Dionisio at Suan. Unang inihain ito sa katatapos na 19th Congress na resulta ng investigasyong isinagawa ng Quad Committee hinggil sa EJK cases. Sa ilalim ng panukala, ang EJK ang pagkitil
sa buhay ng isang tao nang wala sa legal na proseso at papatawan ng hambang buhay na pagkakakulong ang sinumang opisyal ng gobyerno, ahente ng Estado o sinumang opisyal ng Estado na mapapatunayang sangkot o nag-utos ng ganitong pagpatay. Balitang Bayan. Ang kapatayo na ilang pang mga reports. Diyan pa rin sa Kamara o diyan pa rin sa Palasyo, kahalagahan ng epektibong koordinasyon ng national government at LGU sa epektibong paglilingkod sa bayan, iginiit ni Pangulong Marcos. Ang detalye nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng epektibong koordinasyon sa pagitan ng national government at mga lokal na pamahalaan sa paghatid ng dekalidad na serbisyo publiko sa mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan ng koordinasyon lalo na para sa disaster preparedness, peace and order at digital services. Binanggit din ito na dapat pag-aralan at baguhin kung kinakailangan ang kasalukuyang mga sistema at pulisya sa pagtugon sa pangailangan ng mga mamamayang Pilipino. Ito'y sa harap na rin niya ng mabilis na galaw ng teknolohiya. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Resolusyon na layuning kanselahin ang kasunduan sa pagitan ng Prime Water at Local Water Districts inihain sa Kamara. Patrol 30 Jelly Mendez sa detalye. Naghain ang Makabayan Block ng isang resolusyon na layong ipanawagan ang pagkansela sa joint venture agreement sa pagitan ng Prime Water Infrastructure Corporation at local water districts. Ito'y bunsod ng napakaraming reklamo sa umano'y palpak na serbisyo ng tubig ng Prime Water at ang breach of contract na nagresulta naman sa substandard services ng mga consumer. Batay sa House Resolution number 35, dapat magpatupad ang agarang probisyon ng potable at abot-kayang tubig sa mga apektadong residente sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tingyo at Kabataan Party List Representative Renico, sa 77 kasunduan na pinasok ng Prime Water, mayorya sa mga ito ay nangyari noong nakaraang administrasyon kung saan ay kalihim pa ng Department of Public Works and Highways o DPWH si Senator Mark Villar. Ang Prime Water na pag-aari ng pamilya Villar ay nangangasiwa sa operasyon ng Public Water District sa pamamagitan ng mga kontrata na nakakasama umano sa kapakanan ng mga consumer. Anila malinaw na lumabag ang Prime Water sa Presidential Decree 198 o hindi pagtalima sa prinsipyo ng Public-Private Partnership Act at pagprotekta sa public health sang-ayon sa 1987 Konstitusyon. Nabatid na simula pa noong 2018 ay nagrereklamo na ang mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan dahil sa kawalan ng supply at mababang kalidad ng tubig at nadagdagan pa ito ng reklamo mula sa mga taga Bacolod City, Batangas, Camarines Norte, Cavite, Davao, Iloilo, Laguna, Pampanga at ang Rizal. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Babalik po muli ang Balitang Bayan. Makalipas lamang ilang mga bahagi na po ng Balitang Bayan sa pagpapatuloy pa rin ng mga tumatambay na balita. Inaresto ng Pasay City ang nakatatandang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang. Nasa kote sa loob ng pasilidad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK si Jansin Yang alias Tony Yang. Dakong alas 6:30 kagabi. Naharap ang nakatatandang Yang sa kasong falsification of public documents, perjury at paggamit ng mga alias. Ayon kay Pasay City Police Chief Colonel Joselito de Sesto, mayroon pang kaso sa Bureau of Immigration si Tony kaya't kinumpiska ang passport nito. Kahit iniuugnay ang kanyang kapatid sa illegal drugs, itinanggi ng nakatatandang Yang na sangkot din siya sa mga illegal na aktibidad. Si Yang, na isang Chinese national, ay isang illegal alien at halos 3 dekada ng nananatili sa Pilipinas, ay una ng inaresto ng BI Fugitive Search Unit at Intelligence Division katuwang ang PAOK sa NAIA Terminal 3 sa NAIA Terminal 3 noong Setyembre. Balitang Bayan.
Muling inihain sa Kamara isang panukalang batas upang makumpiska ng gobyerno ang lupa na illegal na inacquire ng mga dayuhan. Ang panukala ay binuo mula sa isinagawang investigasyon ng Quad Committee noong 19th Congress kung saan nabunyag na nagmamay-ari ng mga lupain ang mga dayuhan kung saan itinayo ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO kung saan maraming illegal na aktibidad na ginagawa. Ang House Bill 1628 o ang Civil Forfeiture Act ay inihain ngayong 20th Congress nina Representatives David J.J. Suarez, Bienvenido Abante Jr., Romeo Acop, Zia Alonto Adjong, Paulo Ortega V, Ernesto Dionisio Jr., Rog Gutierrez, Lordan Suan, J. Congun, Jervil Luisro at Jonathan Kit Flores. Ang panukala ay personal na inihain nina Ortega at Abante. Pawang inihain sa Bills and Index Department ng Kamara kahapon. Pawang mga miyembro ng Quadcom noong 19th Congress ang mga nasabing mambabatas na nag-iimbestiga sa pagpupuslit, identity fraud at mga krimeng kinasasangkutan ng mga dayuhan na isinagawa sa Pilipinas. Nakabatay ang panukala sa mga natuklasan ng Quadcom kung saan nakumpirmang may mga dayuhang gumagamit ng mga pekeng dokumento gaya ng birth certificates at driver's licenses upang magkunwaring Pilipino at bumili ng lupa bagay na labag sa saligang batas. Balitang Bayan. Ang kapatayon ng ilang pang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Sabihin po natin ang update kaugnay po doon sa 17 tripulante na Pilipino, 17 Pilipinong tripulante ng lumubog na barkong MV Magic Seas na inatake ng mga Houthi. Iba pala ito. MV Magic Seas ito. Yung isa, MV Eternity. Ang mga tripulante pong yan, ligtas at pauwi na ng Pilipinas. Kailan kaya yan? Patrol 13, Gilbert Perdes. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na ligtas at pauwi na ng Pilipinas ang 17 Pilipinong tripulante ng barkong MV Magic Seas matapos itong atakihin ng Houthi rebels sa Red Sea noong nakarang linggo. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi naman ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat tiyakin ang ganap na proteksyon para sa mga OFW lalo na ang mga marinong Pilipino. Inaasang darating sa bansa mga nabanggit na tripulante bukas Hulyo 11. Ayon kay Kakdak, ang mga detalye ng kanilang flight at nakatakdang ibahagi ng DMW sa media upang ma-update ang publiko sa kanilang pagdating. Dagdag pa ng opisyal, katuwang ang iba't ibang sangay ng pamahalaan sa pagbibigay nila ng ayuda at suporta para sa mga marino. Anya tugon ito sa standing directive ng Pangulo na bigyang prioridad ang kaligtasan ng mga Pilipino sa ibayong dagat. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Scam video na ginamitan ng AI, pinaimbestigahan na ni Senador Bam Aquino. Sa pang-report mula sa Senado, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dapat na imbestigahan ng mga otoridad ang kumakalat na scam video na nilikha gamit ang Artificial Intelligence o AI. Ito ang naging panawagan ni Senator Bam Aquino makaraang isang peking video ang nagpapakita na ini-endorse na o nag-i-endorse siya ng isang programang pinangalanang National Platform for Inclusive Financial Growth. Sa video, isang kilalang babae na news anchor ang tila nag-uulat ukol dito kung saan sinasabing maaaring kumita na hanggang 175,000 pesos kada linggo kapalit ng paunang 15,000 pesos na investment. Mariing itinanggi ni Senator Aquino ang naturang video. Dagdag pa ng senador, dapat panagutin ang mga nasa likod ng panlilinlang na ito. Hinimok din ni Senator Aquino ang mga social media platform na agad tanggalin ang peking content upang hindi na madagdagan pa ang mga nabibiktima. Bilang tugon, planong maghain ng panukalang batas ni Senator Aquino na magbabawal sa paggamit ng imahe at pagkakakilanlan ng ibang tao sa mga deep fake na may layuning mandaya o manloko ng publiko. Kailangan anyang mapatawan ng karampatang parusa ang mga gumagawa ng ganito dahil kadalasan ng mga nabibiktima rito ay mga kababayang pinahihirapan o mga kababayan natin na nabibiktima ang pinaghirapan nilang naipong pera. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang
Bayan. Samantala, pamalang lungsod ng Maynila naglaan ng 143 million pesos para sa special education funds na gagamitin sa kinder classroom sa lahat ng public school. Sa lungsod ng Maynila, Patrol 5, Aya Yupanco. Naglaan si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ng 143 million pisong pondo para sa Special Education Fund na gagamitin sa kinder classrooms sa lahat ng public schools sa lungsod ng Maynila. Ito ay matpasaprobahan ng Manila City School Board kahapon ng hapon ang resolusyon para sa 2025 Special Education Fund Project Procurement Management Plan na pinaglaanan ng 143 million. Dahil dito, asahan ang bawat public kindergarten classroom sa Maynila ay magkakaroon ng 1 smart TV at 1 laptop sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Isko. Cover ng realignment budget ang pagbili ng smart TVs, laptops, tablet, arms chair at workbook para sa lahat ng kinder classroom sa lungsod. Sinabi ng alkalde na lahat ng 397 silid-aralan ay makakatanggap ng tig-isang laptop upang matiyak na ma-maximize ng mga guro ang smart TV habang bahagi ng digital assisted learning na layo nito na palakasin ng reading at basic education, hanging mode for learning ang mga classroom na lalagyan ng makabagong equipment at hindi blackboard lang ang aasahan. Patrol number 5. Ayaw yung pangko para sa implementar ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Abol pa po natin ang mga pagulat mula sa probinsya. Truck na basura bumangga sa bahay sa Binangonan, Rizal. Isa patay. Ang pagulat mula Calabarzon, Arman Cambe. Dead on the spot ay isang truck driver nang sumalpok sa isang bahay at isang tricycle. Ang minamanin nitong dump truck o truck ng basura sa barangay Darangan, Binangonan, Rizal kahapon. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Cholan Binola Fernandez, 43 anyos at residente ng sabing barangay. Sa investigasyon, binabatas umano ng dump truck ang highway pababa sa quarry ng naturang bayan nang mawala ng kontrol sa manibela ang driver at bigla na itong sinalpok ang bahay na nasa gilid ng kalsada. Dead on the spot ang driver na nasabing truck at sumasailan mo ngayon sa investigasyon ang naturang insidente. At man kamala person, nagpaprasimpila may todo lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Last but not the least, pag-anib sa majority block ni Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino, suportado ni Naga City Mayor Leni Robredo. Mula sa Piccolandia, Melvin Machado. Suportado ni Naga City Mayor Atty. Leni Robredo ang desisyon ni Senador Kiko Pangilinan at Senador Bam Aquino na umanib sa majority block ng Senado. Sa panayam ng DWIC News kay Mayor Robredo, sinabi nito na hindi umano maisusulong ng dalawang senador ang nais nilang mga advokasya at pulisiya kung hindi nila hawak ang chairmanship ng isang komitiba. Malapit sa puso ni Senador Pangilinan ang agrikultura habang edukasyon naman kay Senador Aquino. Baka katulong naman sa Naga City ang dalawang senador kung meron umano itong hawak na chairmanship sa Senado. Idinagdag pa ni Mayor Leni Robredo na kilala niya ang dalawang senador at hindi nito ipagbibili ang kanilang mga prinsipyo. Dais lang umano ni Senador Pangilinan at Senador Aquino na makatrabaho ng buwelo tama kaya suportado nito ang desisyon ng dalawang senador. Narito ang maikling paliwanag ni Naga City Mayor Leni Robredo. Kasi sa hiling ko, strategic, gusto ko man si Senator Bam sa kasi Senator Kiko, di man kayo ni Papa Bakal si prinsipyo ninda. Ang gusto lang talaga ninda na makatrabaho sindang buwelo sa katultol. Kaya ako, very supportive man ako sa decision ninda na mag-join sa majority. Ang paliwanag ni Naga City Mayor Atty. Leni Robredo. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang
bayan. At yan po tayo sumasapit sa ating pong pagsamantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Huwebes. Ngayon pong Hulyo 10, taon 2025 sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ Channel 23. Ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang po para po sa susunod na palatuntunan DWIZ Network News. Kasama po sina Angelo Baino at Maine Barreto. Happy birthday daw pala kay Cleo Verdijo, ang ating pong DWIZ tech staff. Diyan po yan sa Cebu. Pagsapit ng